Tuloy-tuloy po sa ating balitaan, Kamara, nagsimula na ang busisiin ng panukalang pambansang budget sa susunod na taon na nagkakalaga ng higit 6 na trilyong piso. Kung anong ahensya ang unang sumalang, alamin natin sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla Live. Yes, Aljo, inumpisahan na ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa panukalang 2025 national budget na pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez. Iprinisenta na ng Development Budget Coordination Committee ang panukalang budget ng Pilipinas para sa taong 2025. Papalo ito sa 6.352 trillion pesos, higit 10% mas mataas kumpara sa higit 5.7 trillion pesos na pambansang pondo na karaang taon. Pinakamalaking budget ang inilaan sa sektor ng edukasyon upang maipagpatuloy ang universal access to quality education o libreng edukasyon, paggawa ng mga infrastruktura para sa mga Build Better program ng pamahalaan. Nakatutok din ito sa pagpapalawak ng benepisyo para sa kalusugan, gayon din ng social welfare upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng ayuda para sa mga pinakamahirap na Pilipino sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Bilyong-bilyong pisong pondo rin ang inilaan para sa sektor ng agrikultura para makamit ang sapat na supply at abot kayang presyo ng pagkain. Malinaw ang direksyon ng budget natin sa taong 2025. Siguruhin ang patuloy na pag-aangat at paglakas ng ekonomiya. Tiyaking natin makikinabang ang lahat ng Pilipino sa pag-unlad na ito at patibayin ang mabuting pamamalaan para sa kabutihan ng lahat. Aljo, nagkaroon lamang ng break at maya-maya magre-resume at inasahan yung interpellation. Samantala, tiniyak ni House Speaker Romualdez na sisiguraduhin ng Kongreso ang pagsusuri sa mga pinakamaliliit na detalye ng panukalang pondo. Bawat piso anya ay pakikinabangan ng bawat pamilyang Pilipino. Malinaw ang misyon natin sa pag-aaral ng 2025 budget. Ibabalik natin lahat sa mga Pilipino ang buwis na nakukolekta sa pamagitan ng mga programa at proyektong may pakinabang sila. Titiyakin natin na ang serbisyo ng gobyerno ay para sa lahat. Sabay-sabay ang pag-angat. Walang mahuhuli, walang maiwan. Binigyan din ni Speaker Romualdez na maglalagay ng pondo sa larangan ng sports o palakasan. Ito ay para mapahusay pa ang mga atletang Pinoy sa bansa kaugnay ng pagsungkit ng gintong medalya ni Carlos Yulo sa vault finals event sa ginanap na Paris Olympics. Back-to-back ang pagkapanalo ni Yulo na nakakuha rin ng gold medal sa men's floor exercise finals nitong Sabado ng gabi sa Bercy Arena. Binigyang pugay ng liderato ng Kongreso si Carlos Yulo. Inihayag na magbibigay ng 3 milyong piso sa bawat medalyang ginto, 2 milyong piso sa silver at 1 milyong piso naman para sa bronze. Sa kabuuan ay makatatanggap ng 6 na milyong pisong gantimpala si Carlos Yulo. Narito ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. May pangalawang ginto na yata kaya madodoble yata. But we feel that it's important to support and to inspire all our athletes and to recognize their achievements. We're very, very proud of our medalists, and we are looking forward to more medals during these Olympics, and we're very inspired as a nation. Kaya congratulations talaga sa mga medalists natin lahat. To our Olympians, talagang world-class na talaga. Aljo, inaasahan na iimbitahan ng liderato ng Kongreso si Carlos Yulo dito sa tanggapan ng House of Representatives para personal na iparamdam yung kanilang pagbibigay-ugay sa Golden Boy o dun sa kay Carlos Yulo. Yun muna ang latest. Balik sa'yo, Aljo. Clazel, may tanong ko lang. Saan magagaling yung 6 million pesos na ibibigay ng Kamara kay Carlos Yulo? Yes,
Aljo, ayon kay House Speaker Martin Romualdez ay pag-aambag-ambagan ito ng higit 300 kongresista. At kaugnay niyan, Aljo, ayon kay House Ways and Means Chair Joey Salceda ay inaprubahan din ngayong araw ng House Tax Committee ang pagbibigay ng tax exemption sa mga donasyong natatanggap ng mga national athletes. Ito ay nagpapakita o nagpakita ng husay sa mga international competitions at ibinandera din yung Pinoy Pride. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Clazel Pardilla.